Ang pelikula ay nagsisimula kay Annie na tumanggap ng bagong laptop bilang regalo sa kanyang kaarawan mula sa kanyang mga magulang na sina Will at Lynn. Siya ay nasa sabik at nagpuyat na nakikipag-chat sa kanyang online na kaibigang si Charlie. Pagkatapos magsimula ng klase, nagsikap si Annie sa pagsasanay ng volleyball. Matapos ang klase, inanyayahan siya ni Serena sa isang party at sinabihan siyang isama ang kanyang kapatid dahil interesado si Serena sa kanya. Ibinahagi ni Annie ang balitang ito kay Charlie sa kanilang pag-uusap. Maya-maya, kinuha ni Annie ang larawan ng sarili at ipinadala kay Charlie. Kinabukasan, natanggap si Annie sa volleyball team at nagmadali siyang gamitin ang laptop upang ibahagi ang magandang balita kay Charlie. Sa halip na magdiwang kasama ang kanyang ina, binati siya ni Charlie at pinuri ang kanyang larawan, kaya tinanong ni Annie si Charlie na magpadala ng kanyang larawan. Gayunpaman, inamin ni Charlie na siya ay mas matanda kaysa sa una niyang sinabi, na nagpagulo kay Annie. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sinabi ni Annie na naiintindihan niya ang kasinungalingan ni Charlie dahil pinahahalagahan niya ang kanilang pagkakaibigan. Ipinadala ni Charlie ang kanyang mga larawan kay Annie at napangiti siya nang makita ang gwapong mukha ni Charlie. Dumalo si Annie sa party ni Serena ngunit hindi nakapunta ang kanyang kapatid na si Peter dahil sa paghahanda para sa kolehiyo, na ikinadismaya ni Serena. Maagang umalis si Annie sa party at ipinagtapat sa kanyang ama na hindi siya komportable nang magsimulang pag-usapan ng kanyang mga kaklase ang mga sensual na bagay. Gusto pa rin niyang makipagkaibigan sa kanila ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ama na maging totoo sa sarili. Pakiramdam ni Annie na hindi naiintindihan ng kanyang ama ang buhay sa paaralan at patuloy na nakikipag-chat kay Charlie sa kanyang kwarto, itinuturing siyang tanging taong pwede niyang makausap. Ibinahagi ni Charlie ang kanyang nararamdaman at ipinahiwatig ang kanyang romantikong interes kay Annie. Isang araw, namili si Annie kasama ang kaibigang si Britney at sinundo sila ni Lynn. Napansin ng kanyang ina na kasama rin nila ang mga popular na babae. Inamin ni Annie na kinumbinsi siya ni Serena na bumili ng isang mapang-akit na damit upang maging mas kaakit-akit, ngunit hindi sumasang-ayon ang kanyang ina sa ganitong pag-uugali para lang magpasikat sa mga lalaki. Nang gabing iyon, nakipag-chat si Annie kay Charlie na biglang inamin na siya ay mas matanda kaysa sa kanyang unang sinabi, na nagdulot ng pagkabalisa kay Annie. Tinawagan siya ni Charlie at humingi siya ng paliwanag kung bakit patuloy siyang nagsisinungaling. Nakuha muli ni Charlie ang tiwala ni Annie, na naging dahilan upang mahulog siya muli kay Charlie. Sa araw na dalhin ng kanyang mga magulang si Peter sa kolehiyo, ibinahagi ni Annie ang pangyayari kay Charlie na sinamantala ang pagkakataon upang anyayahan siyang magkita. Matapos pag-isipan, pumunta si Annie sa mall na may halong kaba at pananabik. Gayunpaman, hindi si Charlie ang taong nasa mga larawan na ipinadala niya at siya ay mas matanda kaysa sa kanyang sinabi. Ang revelasyon na ito ay nagdulot ng luha kay Annie at ipinaliwanag ni Charlie na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang edad dahil sa takot na hindi siya maiintindihan. Iginiit niyang itinuturing niya si Annie bilang kanyang kaluluwa at hindi dapat maging hadlang ang kanyang edad. Si Britney, na nagtatrabaho sa isa sa mga tindahan, ay nakita si Annie na naglalakad kasama ang matandang lalaki. Napunta si Annie sa isang tindahan ng ice cream kasama si Charlie, pakiramdam ay awkward ngunit kalaunan ay naging komportable habang pinapaunlad ni Charlie ang kanilang pag-uusap tungkol sa kanyang pamilya. Pinuri siya ni Charlie at muling nakuha ang tiwala ni Annie, na nagunjok sa kanya na pumayag na sumama sa kotse ni Charlie. Habang nasa kotse, binigyan siya ni Charlie ng regalo at si Annie ay hindi komportable nang makita niya na ito ay isang mapang-akit na damit. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag si Annie na isukat ito para kay Charlie at sumama siya sa kanyang motel room. Gayunpaman, mabilis siyang nagpalit ng damit, na pinilit ni Charlie na umupo kasama niya at naging paralisado siya sa takot nang simulan siyang hawakan ni Charlie. Sa kabila ng kanyang pagtutol, sinamantala ni Charlie ang sitwasyon at hindi alam ni Annie na may nakatagong kamera sa silid. Kinagabihan, labis na nalungkot si Annie nang hindi tumugon si Charlie sa kanyang mga mensahe, desperadong umaasa na may kabuluhan ang kanyang masamang karanasan. Habang lumilipas ang mga araw, lumala ang emosyonal na kalagayan ni Annie, na naniniwalang iniwan na siya ni Charlie. Hinarap ni Britney si Annie tungkol sa kanyang pag-uugali at pinaghinalaang si Charlie ang matandang lalaki na nakita niya sa mall. Iniwasan ni Annie ang mga tanong ni Britney, na naging dahilan upang mapagtanto ni Britney ang tindi ng karanasan ni Annie. Gayunpaman, itinanggi ni Annie na may masamang nangyari at ipinagtanggol ang kanyang relasyon kay Charlie, sinasabing sila ay nagmamahalan. Hindi kumbinsido si Britney at nagpasya siyang i-report ang insidente sa paaralan, na nagdulot ng pag-escort kay Annie palabas ng paaralan ng mga pulis na ikinagulat ng kanyang mga kaklase. Ipinaalam sa mga magulang ni Annie ang sitwasyon at agad silang nagtungo sa ospital kung saan sinusuri si Annie. Nang muling magkita ang pamilya, nakilala nila si Gail Fredman,
isang hospital counselor, at si FBI agent Doug Tate na humahawak sa kaso ni Annie. Nangolekta ng ebidensya ang mga pulis mula sa bahay ng pamilya habang inutusan ni Doug si Annie na subukang makipag-ugnayan muli kay Charlie upang mahuli siya, ngunit tumanggi si Annie dahil nawalan siya ng tiwala. Sinabi ni Lynn kay Annie na direktang ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Charlie ngunit nang tawagan siya ni Charlie, mabilis itong binaba at ni-block siya habang sinusubukan ng mga opisyal na i-trace ang tawag. Ang pagbasura na ito ay labis na nagpasakit kay Annie, na naging dahilan upang siya ay magtampo. Si Will ay labis na nag-aalala sa karanasan ng kanyang anak na babae at hindi makapag-concentrate sa isang pulong kinabukasan. Nagdesisyon siyang mag-research ng mga paraan upang mahanap si Charlie. Samantala, dumalo si Annie sa therapy kay Gail, kahit na iginiit niyang hindi niya ito kailangan. Nagtalo si Annie na ang kanyang mga kaklase ay nakikibahagi sa casual relationships kaya't hindi dapat big deal ang kanyang karanasan. Naniniwala pa rin siya na siya ay nagmamahal kay Charlie at tatanggapin siya ng kanyang mga magulang kung makikilala nila ito. Nang mabanggit ang malaking agwat sa edad ni Annie at Charlie, inulit ni Annie ang sinasabi ni Charlie na ang kanilang pag-ibig ay hindi dapat isaalang-alang ang kanilang edad. Habang nasa paliparan si Will, lumiban sa trabaho upang makipagkita sa isang pribadong investigador, tinawagan siya ni Doug at ipinaalam na walang record si Charlie sa motel kung saan siya tumuloy dahil nagbayad siya gamit ang cash. Nang na-trace nila ang IP address ni Charlie, napunta ito sa ibang bansa na nagpapahiwatig na gumagamit siya ng VPN upang itago ang kanyang mga bakas. Ang revelasyon na ito ay nagpapahiwatig na pinlano ni Charlie ang lahat ng maingat. Nang gabing iyon, sinuri ni Lynn si Annie at isiniwalat na malungkot si Britney dahil tumanggi si Annie na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, sinisi ni Annie si Britney sa pagkasira ng kanyang relasyon. Dumating si Will at ipinakita sa kanyang asawa na nakuha niya ang access sa isang criminal database na nagbibigay ng listahan ng mga kriminal na tumutugma sa description ni Charlie. Hiniling niya kay Annie na tumulong sa pagkilala sa lalaki ngunit mariing tumanggi siya, sinasabing walang krimen na nagawa laban sa kanya. Labis na nalungkot ang kanyang mga magulang na napagtanto na ang kanilang anak na babae ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ni Charlie. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Will ang kanyang investigasyon, na bumisita pa sa bahay ng isa sa mga rehistradong kriminal. Sa isa pang therapy session, ipinahayag ni Annie ang kanyang pagkabigo sa kung paano siya tinitingnan ng kanyang mga magulang bilang handgal dahil sa kanyang pakikisalamuha kay Charlie. Tinanong ni Gail kung ano ang gagawin ni Annie kung muling makipag-ugnayan si Charlie, na nagpasigla sa kanyang damdamin. Nag-alala si Gail at hinikayat si Annie na pag-usapan ang nangyari sa motel. Napilitang umamin si Annie na sa panahon ng pangyayari, naramdaman niyang parang siya ay isang tagamasid lamang. Ipinaliwanag ni Gail na ang ilang tao ay naglalayo ng kanilang sarili sa mga nakakatakot na sitwasyon upang protektahan ang kanilang sarili. Ang paliwanag na ito ay ikinagalit ni Annie, na naging dahilan upang bigla niyang tapusin ang therapy session. Samantala, pinangunahan ni Doug ang isang operasyon upang arestuhin ang isang sospek ngunit kalaunan ay ipinaalam kay Will na maling tao ang kanilang naaresto. Pinaghinalaan nila ang individual na ito dahil gumamit siya ng parehong chatroom at may mga katulad na pag-uusap kay Charlie na inihambing nila sa chat history ni Annie. Humingi ng kopya si Will ng transcript, ngunit tumanggi si Doug dahil sa privacy ni Annie. Gayunpaman, nang pumunta si Doug sa restroom, naging interesado si Will sa kanyang malita. Mabilis na lumapit si Will kay Lynn at ibinigay sa kanya ang mga kopya ng transcript na kinuha niya mula sa bag ni Doug. Nalula si Lynn habang binabasa ang mga tahasang bahagi ng chat at hindi niya matanggap na ang kanyang anak ang sumulat ng mga iyon. Gayunpaman, iginiit ni Will na kailangan nilang harapin si Annie tungkol sa kanyang pag-uugali. Tumutol si Lynn dahil sa takot na lalo lang itong maglalayo kay Annie, ngunit determinado si Will na gumawa ng aksyon sa sarili niyang paraan. Habang paalis na si Will, tinawagan siya ni Doug at inutusan siyang ibalik ang mga transcript. Pinayuhan siya na ilegal ang ginawa niya, ngunit tiniyak ng ama na ibabalik niya ito kalaunan. Isang gabi, dumalo si Will sa isang company launch party ngunit hindi mapakali dahil sa paggamit ng mga batang modelo na kahawig ng kanyang anak na babae. Nang hihinayang, umalis siya sa party ng gabing-gabi na. Nang gabing iyon, natuklasan ni Lynn na ang kanyang asawa ay nakikipag-chat sa isang taong pinaghihinalaan niyang si Charlie. Nabahala siya dito ngunit pinaliwanag ni Will na ito ay isang paraan upang mahuli ang mga kriminal. Nang makita niya itong itinuturing na normal, humiling na lamang si Lynn at umalis. Pagkatapos nito, sinuri ni Will si Annie at tiningnan ang kanyang telepono upang matiyak na hindi na siya muling nakikipag-usap sa mga estranghero. Nang umalis siya, nagising si Annie at napansin niyang hindi nakalock ang kanyang telepono, na nagdulot ng kanyang mga hinala. Isang gabi, isiniwalat ni Lynn na maaaring bumisita si Peter sa lalong madaling panahon.
Iginiit ni Annie na huwag sabihin kay Peter ang nangyari sa kanya kaya nangako ang kanyang ina na itatago ito bilang lihim. Pagkatapos nito, bumalik si Annie sa paaralan sa pag-asang maibalik ang pakiramdam ng normal na pamumuhay. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Britney na makipag-usap sa kanya, ngunit iginiit ni Annie na sinira ni Britney ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, tinanong ni Will si Annie tungkol sa kanyang araw, umaasa na magkaroon ng normal na pag-uusap. Nagbigay si Annie ng mga pasibong sagot kaya't diretsong tinanong ni Will kung nakipag-ugnayan muli sa kanya si Charlie. Naging defensive si Annie at hinamon siya na tingnan ang kanyang telepono. Tinanong ni Will kung ayos lang ito sa kanya, ngunit iginiit ni Annie na hindi. Nang ipahiwatig ng kanyang ama na dapat ay walang problema kung wala siyang itinatago, galit na itinapon ni Annie ang kanyang telepono. Itinuro ni Will na nagsinungaling siya sa kanila at dapat ay sinabi niya agad nang malaman niyang mas matanda si Charlie. Tinanong niya kung bakit siya sumakay sa sasakyan ni Charlie kahit na nalaman niyang nasa 30s na ito. Nang balikan ni Annie ang lahat ng desisyon na nagdala sa kanya sa motel, bumigay siya at nagmakaawang tigilan na siya ng kanyang ama. Sa kabila nito, iginiit ni Will na makakuha ng mga sagot kaya't sumigaw si Annie na magiging maayos sana ang lahat kung tumigil na sila sa pag-aalala sa nangyari. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili, sinasabing si Will ang kumikilos ng kakaiba dahil alam niyang tinignan ng kanyang ama ang kanyang telepono at sinubaybayan ang mga kriminal online. Labis na nalungkot si Will nang makita niyang ipinagtatanggol ng kanyang anak ang lalaking nanamantala sa kanya kaya't bumisita siya kay Gail kinabukasan upang humingi ng pananaw tungkol sa iniisip ni Annie. Gayunpaman, ipinagtanggol ng therapist ang privacy ng kanyang kliyente. Umamin si Will na hindi niya mapigil ang isipin ang nangyari at kahit sa panaginip ay kinakaharap niya si Charlie. Tinanong ni Gail kung ano ang mararamdaman niya kung maaresto si Charlie at umamin si Will na magagalit siya dahil gusto niyang personal na parusahan ito. Galit din siya na hindi niya nalaman ang nangyayari at nagsinungaling sa kanya ang sarili niyang anak. Habang nagiging emosyonal si Will, ipinaliwanag ni Gail na sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Ipinaalala ni Gail na hindi nila kontrolado ang lahat ng bagay, lalo na pagdating sa kanilang mga anak, at ang tanging magagawa nila ay suportahan ang mga ito kapag kailangan nila. Sa kabila ng mga sinabi ni Gail, hindi maalis ni Will ang kanyang hangarin para sa hustisya. Bumisita siya sa isang tindahan ng armas ngunit sa huli ay nagpa siya na huwag bumili ng anuman. Isang araw, sinundo niya si Peter mula sa istasyon ngunit napansin ng anak ang kanyang balisang ekspresyon. Nang gabing iyon, nagtipon ng pamilya kasama ang mga kamag-anak para sa isang Halloween dinner. Kinuha ni Peter ang pagkakataon na makipag-usap kay Annie, ngunit naging mapaghinala si Annie nang tiyakin ni Peter ang kanyang pagmamahal. Sinubukan ng kanilang lola at tiyahin na maging sobrang mapagpatuloy kay Annie ngunit napansin niya ito at mapanlikhang nagkomento tungkol dito upang pag-aani ng mod. Tinanong ng kanilang lolo kung may girlfriend na ba si Peter, na nag-joke kay Annie na tanungin ang kanyang ama kung si Peter ay pwedeng magkaroon ng relasyon. Nang tumanggi si Will na pag-usapan ang paksang ito, tinanong niya si Peter kung may karanasan na ba siya sa mga babae. Pinagalitan siya ni Will ngunit iginiit ni Annie na dahil sinabi ni Will sa kanilang mga kamag-anak ang tungkol sa kanyang relasyon, dapat din niyang malaman ang tungkol kay Peter. Ipinaalala niya sa kanila na ayaw niyang malaman ni Peter ang nangyari ngunit alam niyang sinabi ito ng kanyang ama sa kanya. Galit na umalis si Annie. Isang gabi, ipinaalam ni Doug sa pamilya na natagpuan na nila ang DNA match mula sa mga sample na kanilang nakolekta. Gayunpaman, ang natagpuan nilang DNA match ay tumugma din sa mga hindi nalutas na kaso ng tatlong magkatulad na krimen, na nangangahulugang malamang na ginawa rin ni Charlie ang parehong bagay sa tatlong iba pang kababaihan. Patuloy na nasa pagtanggi, iminungkahi ni Annie na marahil ang mga babaeng ito ay mga dating kasintahan ni Charlie. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Doug na ang mga babaeng ito ay mas bata pa kaysa kay Charlie at iniulat na ang mga krimeng ginawa laban sa kanila. Nang malaman ni Annie ang tungkol sa ibang mga biktima, nagsimulang gumuho ang kanyang paniniwalang ang kanyang karanasan kay Charlie ay nakabatay sa pagmamahal. Pumunta siya sa banyo habang may pagtitipon ng pamilya ngunit ang totoo'y nagtungo siya upang makipagkita sa kanyang therapist na si Gail. Ibinunyag ni Annie kay Gail na may iba pang mga babae si Charlie na nagpapaunawa sa kanya na hindi siya espesyal dito. Nagsimula siyang maniwala na may mali sa kanya. Tiniyak ni Gail na hindi siya ang may kasalanan at sa wakas ay inamin ni Annie sa kanyang sarili na ginamit lamang siya ni Charlie. Pinaginhawa ni Gail si Annie habang umiiyak siya. Dinala ng mga magulang si Annie pabalik sa bahay at si Lynn ang nag-asikaso sa kanya sa kama. Umiiyak si Lynn habang iniisip kung gaano kabasag ang kanyang anak dahil lamang may isang taong nagnanais ng ilang minuto kasama siya. Samantala, patuloy na sinusuri ni Will ang mga dokumento tungkol kay Charlie. Pinagalitan siya ni Lynn dahil mas inuuna niya ang lalaki kaysa sa kalagayan ng kanilang anak.
Ipinaglaban ni Will na ang pagpapakulong kay Charlie ang tamang gawin at dahil hindi nakikipag-usap si Annie sa kanya, ito na lang ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Naniniwala si Lynn na mas dapat unahin ang pagpapaginhawa sa kanilang anak kaysa sa paghihiganti. Habang sinusubukang makuha muli ni Annie ang pakiramdam ng normal na buhay, pinanood siya ng kanyang pamilya habang naglalaro ng volleyball. Gayunpaman, napansin ni Will ang isang lalaki na kahawig ng isa sa mga lokal na kriminal na natagpuan niya, na kumukuha ng mga litrato ng koponan. Hinarap niya ang lalaki at nagsimula ng away, ngunit napagtanto niyang ito pala ay isa lamang ama ng isa pang manlalaro na kahawig ng kriminal. Napahiya si Annie dahil sa pag-uugali ng kanyang ama sa kanyang paaralan at sinigawan niya ito pag-uwi nila. Naramdaman ni Will ang pagkakasala at inamin niyang hindi niya alam ang sasabihin. Ipinaliwanag ni Annie na wala nang masasabi na makakabuti dahil wasak na ang kanyang buhay. Isang araw, natuklasan ni Annie na may mga nambubuli na gumawa ng isang website upang kutsain siya. Labis na nasaktan, nagmamadali siyang umuwi at nagtago sa banyo upang maiwasan na makita siya ng kanyang ama. Naniniwala na tapos na ang kanyang buhay, nahiga si Annie sa bathtub kasama ang mga bote ng gamot sa tabi niya. Sa takot, tinawagan ni Lynn si Will at sinabing tingnan kung umuwi si Annie. Natuklasan niyang nakalak ang pinto ng banyo at binasag niya ito, natagpuan ang kanyang anak na halos walang malay. Matapos ma-discharge si Annie mula sa ospital, nagpas siyang manatili si Brittany, ang kaibigan ni Annie, sa kanya buong gabi. Sinisisi ni Lynn ang kakulangan ng empatiya ni Will sa nangyari at tinatrato siya ng malamig. Kinaumagahan, nagising si Annie at nakita si Will sa kanilang bakuran. Umamin si Will na iniisip niya kung bakit hindi natakot si Annie noong una niyang subukan ang swimming pool dahil nagtitiwala ito sa kanya. Ipinagmamalaki niya na si Annie ay laging may tiwala sa mga tao kahit na tumanda na siya. Gayunpaman, naniniwala siya na nabigo siyang protektahan si Annie mula kay Charlie at nasasaktan siyang hindi na nagtitiwala si Annie sa mga tao, kabilang na ang mga mahal niya. Nabasag si Will at nagmakaawa ng tawad. Sa wakas, narinig ni Annie ang mga iniisip at damdamin ng kanyang ama. Niyakap niya ito at nag-iyakan sila sa mga bisig ng isa't isa. Nagsimula nitong paghilumin ang kanilang relasyon habang kinikilala nila ang bigat ng kanilang mga dinadala mula nang magsimula ang bangungot na ito. Samantala, sa isang malayong bayan, isang tila normal na pamilya ang nag-e-enjoy sa kanilang araw sa isang farmer's market. Kinuha ng anak ang camera mula sa kanyang ama na natuklasang si Charlie pala. Biglang may estudyanteng bumati kay Charlie at ipinakilala siya sa kanyang mga magulang bilang kanilang physics teacher na si Graham Weston. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang asawa at anak na walang kamalay-malay sa kanyang mga kasuklam-suklam na lihim.